Una po sa ating mga balita, tiniyak ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang agarang pagtugon sa epekto ng Bagyong Mario. Siniguro rin ng ahensya ang sapat na assets at rescue team upang tumulong sa mga lugar na lubog sa baha dulot ng masamang panahon. Ang karagdagang ulat, alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma, mag-uulat mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo, live. Kirby, sa paglandfall nga ng Bagyong Mario, 17 lugar sa Metro Manila ang isinailalim ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ng Areas of Concern, na kung saan ang mga lugar na ito ay mataas na ang tubig baha, gayon din ang kasalukuyang evacuation, at sa ilang lugar nga dito ay forced evacuation na nga ang ipinapatupad ng lokal na pamahalaan. Gayon man, ayon kay DOST Pag-asa SP Kayanan, makakaranas sa malalakas na pagulan pa rin ang NCR sa buong araw. Mamayang 2 p.m. ay muling itataas ang Pag-asa ang rainfall warning sa NCR at Metro Manila. Dahil dyan ay posibleng magpakuwala ng tubig ang Lamesa Dam dahil ito ay nasa critical na level na. Kaya naman pinalikas na ang mga residenteng nakatira malapit sa dam. Sa kabila niyan, tiniyak ni DILG Secretary Mar Rojas na mayroong sapat na rescue team at maging assets ang MMDA, AFP, PNP, Coast Guard at iba pa. Sa ngayon ay umaabot na sa 1,279 na pamilya ang naitalang lumikas, katumbas nito ang higit 6,000 katao. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, naitala sa NCR at Cebu ang mga naiulat na nagsilika sa bagyo. Dagdag pa ng kalihim na umaabot naman sa higit 71,000 food packs ang na-preposition na relief goods, kabilang narito ang mga banig, hygiene kits, kumot at water jugs na ipapamahagi sa mga naitalagang evacuation centers. Narito po ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Mar Rojas na sa ginanap na press conference kanina rito sa headquarters dakong alas 11 ng umaga. Well, sustained naman, no? Nasusustain naman yan dahil in fact over the last 2 days naka-alert yung AFP at PNP. I can speak for the uniform services, no? At doon naman sa bilang ng mga food packs at saka naka-pre-position si Secretary Soliman. Pero sa hanay po ng uniform services, si SecVols was here earlier and also yesterday, patuloy pag-monitor through General Katapang ng AFP at saka ng Director General Purisima ng PNP. Naka-alert naman yung kapulisan at yung ating mga sundalo. At in fact, hindi lang naka-alert, naka-deploy na sila, pati yung mga sasakyan para nga makatulong. Kaya naman Kirby, Kirby sa Metro Manila ay tinututukan ngayon ng NDRRMC ang Isabela at Cagayan, ang dalawang probinsya nga na ito ang naiulat na magiging sentro nga or landfall ng mata ng Bagyong Mario. At kaya naman ang hiling ng mga otoridad ngayon na kung kinakailangan ay huwag na tayong lumabas sa mga tahanan ay huwag na po tayong lumabas dahil nga sa tindi nga ng epekto nga ng tubig baha dito sa Metro Manila at maging sa kalapit na probinsya kagaya ng Bataan at Bulacan sa north naman. At kung ang ideklara naman ng lokal na pamahalaan na kailangan ng lumikas ay dapat sumunod tayo sa mga otoridad. Samantala, around 12 noon dito, Kirby, dumating si Executive Secretary Paquito Ochoa. Kasama niya sa loob ng Operation Center ng NDRRMC, sina Defense Secretary Voltaire Gasmin, ang chairman ng NDRRMC Council at maging si AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang. At mamaya bibigyan ko kayo sa karagdagang updates dahil meron tayong natanggap na report sa mga unconfirmed deaths kung ito ba ay kukumpirmahin na nga ba nila o ilalagay muna sila sa missing persons. At Kirby, yan muna ang update natin mula rito sa NDRRMC. Okay, Aya? Yes, Kirby? Oo. Nagkaroon kasi ng emergency meeting ang NDRRMC kaugnay nga nangyaring pagbaha dito sa Metro Manila. Sapat ba yung deployment, Aya, ng mga rescue teams? Kasi marami sa mga report na natatanggap ng ating mga local disaster unit, kulang daw yung rescue unit na tumutugon, especially doon sa mga lugar na malalalim na yung mga baha.
Actually, Kirby, yan naman ang ginawang pagtitiyak ni DILG Secretary Mar Rojas kanina. Anya, may sapat na may assets. Katunayan, meron dito sa AFP Grandstand na mga military trucks na malapit nang i-deploy sa iba't ibang lugar nga na kinakailangan nga ng mga ng rescue. At although hindi pa lang natin makuha kung ilan na nga ba ang mga na-deploy na assets ng AFP, kasama na nga dyan ng PNP, Coast Guard, at kung ano-ano ang mga assets ang kanilang mga na-deploy. Kagaya, bukod sa military trucks, kagaya nga ng mga rubber boats at iba pang rescue para nga sa mga kababayan nga natin na mga natatrap ngayon, kung hindi sa mga bahay nila, maging sa mga sasakyan. Kirby? Okay. How about yung relief goods naman from the DSWD? Meron na bang nakapax nito? May mga nakaredy na ba? Kamusta rin yung deployment nito? May nabanggit ba si Secretary Soliman tungkol dito? Like what I said kanina, Kirby, about 91,000 relief goods ang na-repack na at na-preposition na nga ng DSWD. Ito yung kinumpirma nga ni Secretary Soliman. At bukod dyan, ay meron naman din mga nakaantabay pang mga relief goods na nakapack na ayon kay Secretary Soliman sa mga centers nila katulad nga dyan sa DSWD Center sa Pasay City. So, ito naman yung kinumpirma ni Secretary Soliman na namamahagi na sila ng mga relief goods sa mga itinalagang evacuation centers, not just here in Metro Manila, maging sa Cebu. In fact, 4 nga ang centers sa evacuation centers sa Cebu ang itinalaga ng DSWD na kung saan naman may sapat silang pondo, gayon na rin relief goods na ipinamahagi nga sa ating mga kababayan. Alright, magandang balita yan, Aya. At least handa na ang lokal na pamahalaan pag may mga ganitong kalamidad. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma. Nag-uulat po yan ng live mula dyan sa may NDRMC sa Campo Aguinaldo.